Kasi tinanong ko, nung nandun kami sa Villamor, handa ba kayo? Kung sakaling manawagan ng malawakang kilos protesta, handa na ba kayo? Ang isa is, kahit yung mga maliliit na pagtitipon para ipakita sa gobyerno ang hindi natin kagustuhan itong ginagawa nila. At hindi tayo naniniwala dun sa sinasabi nilang no choice but to cooperate. Ang cooperation po ay isang voluntary effort. There is no such thing as to being compelled to cooperate. Pagka kino-compel ka, hindi na cooperation ang tawag doon. So itong first of all, tawagin natin kung ano talaga ang ating presidente. Matapos niya sabihin, for the 100th time, we don't recognize the jurisdiction of the ICC, sasabihan niya tayo na there's no choice to cooperate. Tawagin natin what it is. Let's call this whatever it is. Kumbaga, let's call a spade a spade. Tawagin ng presidente na sinungaling dahil nagsinungaling siya sa atin. There's no such thing as kasi nagkataon lang na yung warrant ICC pero doon kami sa Interpol nagko-cooperate. Sino ba sila nga mismo ang hindi sumunod doon sa rules ng Interpol? Cooperation ba yan? Wala kayong choice. Ang nakalagay doon sa rules mismo ng Interpol na everything still relies on the sovereign will of the country kung saan sinaserve ang isang order. At yung order na yon is still subservient to the will of the sovereign state. Kaloka. Sinungaling kayo. Kahapon nung nag-live tayo, medyo there wasn't much time for people to process yung nararamdaman nila kasi pinag-usapan namin kaagad yung legal, including yung bahagi ng mga ng kaso ng ating dating Pangulo na hinaharap doon sa Hague, sa ICC. Na pag-usapan din po natin things like yung mga ebidensya and so on. Kami nga po during the live, ni-reveal ni JP na 19 lang po ang mga documented cases na ina-allege nilang violation ng crimes against humanity. So, doon nga po, kumbaga, kinilatis natin pati yung in addition to dun sa Article 59, pati yung paglalabag ng Philippine law dito ng mga alagad ni Bongbong Marcos. So, pero bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Nagiging mahalaga na po ngayon ang pagpo-post ng ating kritisismo laban sa administrasyon, ng kritisismo ng administrasyon, ang kritisismo ng mga aksyon ng ating mga opisyales, ang kritisismo ng aksyon ng gobyerno na taliwas sa kagustuhan ng taong bayan, taliwas sa batas, taliwas sa customary international law, taliwas sa Rome Statute na supposedly yun ang reason kung bakit tayo nagko-cooperate. Lahat po ito ay maaari nating i-post, pagkomentuhan at ilagay sa social media. Maaari tayong manawagan sa kalye, maaari tayong gumawa ng mga tarpaulin, maaari tayong gumawa ng mga posters, maaari tayong mag-express ng sarili natin, lalong-lalo na ng dissatisfaction natin, hindi kagusto sa mga ginagawa ng isang administrasyon na hindi naman kasali sa kanilang mga pangako nung eleksyon na gagawin nila ito. Tandaan po natin sa lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, sa lahat ng bumoto para sa administrasyon na ito, wala sa usapan itong ginawa ninyo kay PRD. Sabi ni Julian Swirl, sa website ng ICC nasa 43 at hindi 30K. Actually, ano ba yun? 24 and 19. Tama ba yun? Yung 43 na yan, yung after 2022, yung 24 19 during the time of Duterte. Yun ang naka-allege diyan sa mga sa kung hindi ako nagkakamali, I have to double check that. Okay. Ma'am, huwag niyo po ang sigawan. Pwede niyo namang hindi i-all caps. Ikikwento naman po natin. So far, ang naririnig natin doon sa mga kaibigan natin na nandun sa Netherlands ngayon ay nasa mabuting kalagayan si dating Pangulo. At titignan po natin, we will try to monitor based on sa mga communication ng ilang mga kaibigan natin who are there already. I understand na andun na rin yata si VP Inday, andun na yung ibang mga kasamahan. So, anong nangyayari? Well, as far as we can tell is nandun na siya sa kustodiya ng ICC. Huwag niyo po akong sigawan, wag po tayo mag-all caps ha. Sabi ni Nasmzus, sa totoo lang, hindi pa ako makamove on sa mga nangyayari. Natutuwa ako kanina ng mga Filipino nagtipon-tipon sa ICC in support of PRD. Opo, kung yun nga po ang isang dahilan kung bakit nag-live ako. Kasi tinanong ko, nung nandun kami sa Villamor, handa ba kayo? Kung sakaling manawagan ng malawakang kilos protesta, handa na ba kayo? Ang isa is, kahit yung mga maliliit na pagtitipon para ipakita sa gobyerno ang hindi natin kagustuhan itong ginagawa nila. At hindi tayo naniniwala dun sa sinasabi nilang no choice but to cooperate. Ang cooperation po ay isang voluntary effort. There is no such thing as to being compelled to cooperate. Pagka kino-compel ka, hindi na cooperation ang tawag doon. So itong
first of all, tawagin natin kung ano talaga ang ating presidente. Matapos niyang sabihin, for the 100th time, we don't recognize the jurisdiction of the ICC, sasabihan niya tayo na there's no choice to cooperate. Tawagin natin what it is. Let's call this whatever it is. Kumbaga, let's call a spade a spade. Tawagin ng presidente na sinungaling dahil nagsinungaling siya sa atin. There's no such thing as kasi nagkataon lang na yung warrant ICC pero doon kami sa Interpol nagko-cooperate. Sino ba sila nga mismo ang hindi sumunod doon sa rules ng Interpol? Cooperation ba 'yan? Wala kayong choice. Ang nakalagay doon sa rules mismo ng Interpol na everything still relies on the sovereign will of the country kung saan sinaserve ang isang order. At yung order na yon is still subservient to the will of the sovereign state. Kaloka. Sinungaling kayo. Sabi ni Moments, di po tinatablan sila ngayon. Wala akong pakialam kung tinatablan sila o hindi. Hindi naman natin purpose na iantig ang damdamin nila. Pero gusto natin na at least tayo on our part, let us make it a matter of record na ang tingin natin dito sa mga taong ito, sila po ay sinungaling. Okay? This isn't for them. Do you honestly think that we're still going to do things for these people? Ano tayo? Mga tayong tanga, ginagawa na nga nila itong mga kahayupan na ito sa atin. Tapos, ini-expect mo pa na we're trying to convince them to do something? No, I'm done trying to convince them. I don't care. This isn't for them. It has never been about them. I know that they're going to do things only for themselves, only for their own interest. I am not here to try to convince them. I'm done talking to them. I'm done. Ewan ko sa inyo, gusto nyo pa silang kausapin, pero sa akin, I'm done. I am talking only to my fellow Filipinos from now on. Dun sa ating mga kababayan. Ready ba kayo, if ever? But it doesn't even have to be isang malaking kilos protesta. Natutuwa ako. May candlelight vigil sa ibang lugar. May pagtitipon dun sa Villamor. May pagtitipon sa Palolete. May pagtitipon sa Bacolod City. May pagtitipon sa iba't ibang mga lugar. These things count. These things matter. Noon nanawagan kami. Nung dinetain si Attorney Laika at nililipat sa women's ko. Ilang mga followers, samahan niyo po si VP Inday. Yun ang pakiusap ko, samahan niyo si VP Inday. Ano yung purpose nun? Ang purpose ay para maging saksi sa ginagawang kaharahasan at kahayupan ng administrasyong ito sa mga mamamayan nila. Wala silang pakialam sa anong estado mo, mayaman, mahirap, marahas sila. Ay ma'am, hindi po kayo magsasorry. Ma'am, wag po kayo magsorry, sabi ni Ma'am Christina. Sorry po, attorney. Ma'am, hindi po. Hindi ko po kayo pinapagalitan. Galit ako sa kanila. Never ako magagalit sa inyo for that. Sinasabi ko lang yung side ko. Pasensya na po ma'am kung akala ninyo pinapagalitan ko kayo. Hindi po. Sabi ni Lina, sabi po sa news, pwede daw ma-life imprisonment si Tatay Digong. Alam mo yung mga ganyang announcement, they are intended to break our spirit. At gagawin nila yan. Dadami yung mga trolls, tandaan nyo yan. Maraming bagong hire, maraming nilabas na naman na pera para magmukhang maraming sumusuporta dito sa pagkulong kay dating Pangulong Duterte. Huwag kayong maniniwala, trolls, yung mga yan. Yung mga surveys are already in at sinasabi nila na maraming sumusuporta pa rin kay Presidente Duterte. Alam yan internationally. What they're trying to do is they're trying to make it appear, di ba? It doesn't have to be true, it just has to appear like that. So yung mga ganyan, do not let it demoralize you. Do not believe anything they say because it is calculated to break your spirit. And tayo na lang ang inaasahan ni Tatay Digong. The least we can do is keep the faith for him. Sabi ni Reng Perez, sige, i-announce natin yung mga pagpupulong ninyo dito, 5 p.m. Mayroong caravan sa Angeles, kasama daw po si Reng Perez. O para doon sa mga taga-Angeles, saan po sila mag-meet? Pakisabi naman po, you can post the details here, babasahin namin para makatulong tayo sa mga kababayan natin na gustong magpakita ng kanilang galit dito. Hashtag, bring him home, sabi ni J-Ro. Agree, bring him home. Ako nga, ang gusto kong sabihin dito sa administrasyon, give him back. Soli niyo siya sa amin. I am so super angry. Ngayon na lang po talaga lumalabas. Kasi, alam niyo yung iyak sa galit, naiiyak ka sa galit, yun yung nararamdaman ko. Hanggang ngayon, hindi na di-diffuse. Ilang oras na since kinuha nila siya sa atin, and I still feel bad. So bad that I know matatagalan ba. Sabi ni Lebron, let's all change profile, show unity, solidarity, and pray that the person who once fought for us Filipinos deserves to be tried only in his own country.
No, this is not the only way, Sir Marlon. Huwag kayong mga ano ng ganyan. Sabi niya, good day po, the only way the people can show their disgust to the government is to vote slate to Duterte slates. Thank you for your insights. Sir, I'm sorry, I respect your opinion, but I disagree. It is not the only way. Of course, we're going to do that. For those who, we will still have to participate in the electoral process kasi dadayain nila tayo pag hindi tayo malaki yung chance na dayain nila tayo if we don't participate. So please participate in the electoral process. But in the meantime, you will have to express your disgust. Kailangan iharap natin sa kanila. Ito ang iniisip ng mga tao. Ito ang iniisip ng mga botanteng nililigawan nyo kunwari. Sabi ni JJ Kojima, kami dito sa Japan galit kay BBM. Sabi ni Reyna, marami na raw po nag-resign na militar and police dahil di na nila kinaya ang nangyayari. Sana hindi titigil sa pagre-resign. Sana magpakita kayo ng inyong galit at saka disgust dito sa administrasyon na ito. Pagkaraan ng 6 na metro, gamitin ang 2 daanan sa kanan upang dumiretso sa Juan EDSA North. Sabi ni ikaw, yung eroplano office daw ni BBM ang kumuha. Is that revealed that they lied to us? Well, this is not cooperation. Kung totoo yan, na Office of the President ang kumuha o nag-hire ng eroplano na yan, hindi po yan cooperation. Kasi kung talagang ang Interpol ang dumating para ma-serve siya ng warrant of arrest at nag-cooperate tayo doon, bakit wala silang dalang sarili nilang eroplano? Hindi yan cooperation, pinakidnap natin ang ating dating Pangulo. We allowed them. Bakit? Sino bang kasama sa eroplano? May Interpol ba doon? Wala akong nakita. Ang sinabi lang PNP at saka si ES Medialdea. Diretso lang sa Juan EDSA North. Sabi ni Rick Marcano, we are already mag-absent ako sa aking work. We are the voice of tatay. So ganito ang una namin gagawin dito sa Luminous. Pag nagla-live kami, i-post ninyo kung meron kayong mga kilos dun sa inyong mga lugar. And I strongly encourage, malaki o maliit man itong mga kilos na to, let's do it. Kahit kunwari magsindi tayo. Every night siguro magsindi tayo ng kandila sa labas ng bahay until he comes home. Until they bring him back to us. Bintik tong mga to. Sabi ni Ma'am Rose, bago ako matulog, umiiyak ako habang pumapasok si PRD sa isip ko. Talagang luha ko pumapatak. Alam niyo, hirap na hirap akong panoorin yung video na nakikiusap siya na papasukin si VP Inday. Who does that? At sinabi pa talaga ni General Torre na it's on his orders. How dare you? Walang katuturan yung pag-deny niya na magkita sila ni VP Inday. Walang katuturan lahat ng mga yan. Ang dami nang nagpo-post ng mga MUI na mga nagpo-post, nagsasalita at nagre-resign dahil di na nila matiis yung bigat sa badge nila. Sabi ni Dio, may nabasa ko sa Wikipedia about standing warrant about tax na hindi binayaran. Iba po yun. Kung gustong implement ni Trump, pwede pa siya. Yung warrant doon sa isa contempt, hindi po siya pwedeng maservan pag nasa US siya dahil as a head of state, may immunity po siya. So sa ngayon hindi pa pwede. Pero the moment hindi na siya presidente, ay nako, padala natin dun. Sabi ni Ma'am Wilma, hindi pa maayos ang tulog ko. Sa totoo lang, March 11 nang galing siya sa airport hanggang sa umaga pag antabay ko kay PRD. Parang di mapakali habang nasa ICC yung PRD. Yung last message niya, yung sa video, sa aeroplano yan dahil alam niya, pagbaba niya, hindi na siya makakapagsalita. Ang sakit sa dibdib. Sabi ni Efraim, mismo kaming mga Ilocano sinusuka at kinakahiya si Bongbong Marcos. Pinag-usapan na po ang upcoming rally sa Norte. So, please, i-post nyo po dito. Pag mag-live kami, i-post nyo po yung mga detalye. Mananawagan kasi kami sa mga taga dyan. Tutulong kami na i-promote yung inyong mga pagpupulong-pulong. It's the least I can do para kilalanin yung mga efforts ninyo. Sabi ni Ma'am Heidi, sinungaling talaga yung BBM. Sabi ni MB, ingatan mo rin po ang sarili mo. Worried na po ako sa health mo. Kailangan ka po ni tatay at ng Pilipinas. Huwag po kayo mag-alala. Masamang damo tayo. Sabi ni Dio, nabasa ko na pala yan. Sabi ni Ma'am John, may case ba talaga ang ICC using only the testimony of Las Cañas at yung isang witness ni Trillanes? Anong chances mapauwi si Tatay Digong? Ma'am, ang tingin ko malaki. Ang problema yung tagal. At saka worried rin ako, syempre, ano yung kalagayan niya. Sana dahil nandun siya, tumibay ang loob niya. Sana pag nandun siya, lumakas siya, magpalakas siya. Kasi sa totoo lang, kailangan natin siya. I want to know that he is safe. Kasi ang sakit makita yung naghihirap siya.
Sabi ni Ma'am John, na maibalik pa ba natin dito si PRD, betrayal of public trust? Oo, pero mag-ingat tayo bago tayo mag-file ng reklamo for impeachment. Kailangan kontrolado natin, kailangan pinaplano lahat yan, kailangan nabilang na natin kung sino yung mga kongresista na nasa panig natin bago tayo mag-file ng sa ganon hindi siya magka-immunity. Kasi one proceeding lang per year. Pag kinuha yung tinanggap, yung isang reklamo for impeachment at linansmit yan sa Office of the Speaker, nag-umpisa na po yung proceeding. So hindi na pwedeng tumanggap ng panibagong complaint affidavit. Pag tinanong niyo sa akin at sabihin, bakit yung kay VP Inday? Bakit sa tingin niyo ba they intend to be fair with VP Inday? Hindi. Hindi sila fair kay VP Inday. Pero susunod tayo sa patakaran. Kamusta din po kaya si ES? Si ES naman okay po so far. As far as we know, nasa mabuti siyang kalagayan. Sabi ni Prosi, we love you, Attorney Trix, kasi mahal na mahal mong Pilipinas at kami mga Pilipino. Ito lang po ang bayan natin, nag-iisa lang. Marami na po yung pagkakataon ko na lumipat ng bansa, pero dito pa rin ako. Lahat ng kapatid ko wala na po dito. Ando na po. Sabi ni Rose, nandun sa Netherlands ang sinibak nila kunwari na isang congressman na una na pala kay PRD ngayon plano nila. Sabi ni Abdullah, buhay pa ang original na nagpalakad ng martial law kaya di malayang maulit ito. Hindi na po siya ganun kagaling. Sabi ni Troy, sinungaling na Pangulo. Tama. Sinungaling si BBM. Pwede niyong gawing hashtag. Kahit hindi niyo sabihin kung sino yun, tandaan niyo, alam natin kung sino yung nagsinungaling sa atin. Sinungaling. Sabi ni Ma'am Risa, praying to PRD and sa kalagayan ng bansang Pilipinas hanggang ngayon, magang-maga pa ang mata dahil sa kakaiyak. Alam niyo, sa ibang mga opisina, sinasabi nila sa amin, ma'am, hindi kami maka-work. Ano mangyayari kay PRD? Sa ngayon, yun sa video niya, di ba? Pakinggan natin siya. Sabi niya, siya na daw aako. Yun daw po ang necessary consequence ng kanyang pag-ako sa attempt nilang linisin ang krimen dito sa Pilipinas. Lintik na administrasyon na ito, tumataas na naman ang crime rate. Sabi ni Ma'am Nita, malinaw naman na nagsisinungaling siya. Yes, pero paalala natin sa ating mga kababayan at ipakita natin kung ilan tayong galit. Julian's World said, as per Senator Bato, sinabihan daw siya ni BBM na di niya papasukin ng ICC dito nung time na umuugong ang balita na nakapasok ng ICC sa bansa. Ay, yun na nga. Nungaling talagang malaki. Kapikon. Sabi ni Ambi, bakit tumatagal pa si BBM sa US? Official visit ba? Hindi ko nga alam kung nasaan siya eh. Sabi ni Fist, Marcos is rubbish and a traitor. Sabi ni Ma'am Gemma, Ma'am Trixie, totoo po ba na nagsalita na si Donald Trump about kay Tatay Digong? Wala po akong ebidensya niyan. Ang umiikot po sa social media ay kaduda-duda pa. At baka nire-release nila yan para ma-take down ng inyong mga accounts for reposting fake news. So, mag-ingat po sa mga ganyan. Also, ito nananawagan ako. Ayokong mawalan kayo ng boses. Ayokong mawalan kayo ng mga account. Huwag po tayong maghihikayat ng paglalabag sa batas. Huwag po tayong maghihikayat ng pag-unalive. Huwag po tayong maghihikayat ng pananakit sa isa't isa. Yan po ay matinding pinagbabawal ng ating batas. Kailangan ko po nasa loob tayo ng batas parate at all times para tuloy-tuloy po at hindi masa-sideline ang inyong boses. Lumabas sa kanan hanggang 160 Bonifacio Avenue, South Entry. Sabi ni Felipe, very popular si BBM ngayon sa Japan, India at UK dahil pinag-uusapan ng kasinungalingan niya regarding yung ginawa niya kay FPRD na purely political and are watching the ICC. I don't think the word is popular. Notorious. Sabi ni Dan, wala nang maniwala kang Judas kahit kasamahan niya alam na Judas siya. Sabi ni Nazm, sa UN Assembly, live attorney pinanawagan, dami din doon na nanawagan na send back home PRD from the ICC. Send home Duterte. Kasi pag sa international, baka hindi nila alam kung sino yung PRD eh. So, send home Duterte. Bring him back to us. Sabi ni Gina Lien, sinungaling talagang bina yan. Sobra pang nakakagalit. Ang hirap pong mag-focus sa trabaho ngayon. Ako sinabi niyo, ma'am. Sabi ni Patrick, hi Patrick. Sabi niya, thank you attorney for everything. Just want to share, Davao City is very sad. This will be our most lonely araw ng Davao. Oo nga, sa 16th, ang araw ng Davao? Naku. Sabi ni JJ Kojima, anong hindi tinatablan? Nginig ngang magsalita si BBM nung pahuli si Tatay Digong. Oo, tingin ko natatakot din siya. Alam niya ang consequences. Huwag po natin patagalin ito. Paalam natin dito sa BINA administrasyon na ito na kung sakasakaling mag-resign siya, ang tuwa ko lang. Magkaka-celebration sa kalye. We will celebrate your leaving.
Sabi ni Ren, till now, hindi pa ako makamove on. 2 gabi na ako umiiyak sa nangyari kay Tatay Diggs. Alam nyo, akala ko matibay ako, luha-luha lang ng konti. Nung nakita ko yung video, parang ang feeling ko, may nagawa pa ba dapat ako? Meron ba akong pagkukulang? Ano pa ba ang pwedeng ito? Gusto ko sabihin, sir, kung kinaya sana ng katawang lupa, humiga na ako dun sa tarmac para hindi lumipad ang eroplano. Sabi ni Judah, nakakasisi, bakit ko ba binoto yung budol-budol man na yan? Well, tayo na budol. So, ganun lang po talaga yon. Huwag tayong magsakitan, tayo mga DDS. Huwag tayong magbintangan. Kasi kailangan magkakasama tayo, kailangan malakas ang boses natin. We have to stand together. Iisa ang pakay natin, bring him home. Sabi ni Nestor, kidnap pong ginawa nila. Oo. Sabi ni May Cotillion, kailan uwi si tatay? Kasama niya ba si Vice President? Naway bigyan siya ng mabuting kalusugan at ingatan sila ng ating Panginoon. Papa Jesus, grabe iyak ko, masakit sa dibdib. Tama. Sabi ni Ma'am Riza, hari ng kasinungalingan. JN says, kung hindi po sumunod ang ICC sa tamang procedure steps, pwede ba silang kasuhan o reklamo? Kanino? Sabi ni Aileen, kaya po lumabas na tayo, nakakapagod na po, nakakapigil ng gigil. Nako, ma'am, naintindihan ko po yun. Sabi ni Ma'am Jennifer Ong, sinungaling and does not care about anybody except themselves. Sabi ni Reign of the Deer, I am ready po. Mag-ready po tayo. Sa ngayon, we can start with small gatherings. Kahit yung maliliit lang, kahit sa bahay lang, kahit ano, pakita natin, post natin po sa social media yung mga dasal natin para kay tatay, yung mga pagsindi natin ng kandila para sa kanya, para makauwi na siya. Take, please. Diba? May makakarinig sa atin yan, but we have to show our numbers. Sabi ni Bene, wag na po natin hayaang ginagawa sa atin tong mga Pilipino. Oo nga eh. Sabi ni Jerome, paulit-ulit na will not cooperate, pero ano nangyari? Nasa custody na ng ICC si PRD. Napakasinungaling. Sinungaling! Sabi ni Ma'am Gemma, sabi ni Katunying, pwede naman daw mag-intervene si BBM, kaya nang maingay daw DDS, araw-araw daw siyang tinatawag na bangag, so paano daw siya maawa sa kaaway. Okay. Ang sama-sama ng comment na yan. Ano kasalanan pa nating taong bayan na nagbigay ng mandato diyan kay presidente? Ha? Kasalanan namin na naglalabas kami ng saloobin? Kasalanan ba namin na ganyan ang kapabaya yung Pangulo? Alam niyo, nas palito niyo ngayon, nakasalanan ng ordinaryong mamamayan, nagalit sila? Sino ba nagpagalit sa mga tao? Ha? At wag niyang sasabihin na kasalanan ng mga tao yan. Lumabag siya sa batas, lumabag siya sa saligang batas, lumabag siya sa rights of the accused, lumabag siya dun sa Rome Statute. PI niya talaga. Sorry, PI talaga siya. Hindi totoo yan. As if naman may power ang ordinaryong mamamayan to move the president. No, sabihin niya talagang intensyon ni Pangulo na gawin ito. He's not doing it out of a knee-jerk reaction dahil napipikon siya dun sa mga criticism sa kanya. Anong klaseng presidente ka kung ang kritisismo ng taong bayan moves you to do illegal things? And yes, I will underscore, illegal po yun. Kapal na mukha. Sorry. Sabi ni Chris, sinungaling naman talagang B na yan. Dati ang tahimik ng Pinas, ngayon ang gulo-gulo na. Naghihirap ng mga tao tapos may ganito pa. Totoo yan. Sabi ni Off-Duty RN, maraming pagtitipon po, attorney. Lagay nyo lang po dito para makita din na ang dami-daming nagtitipon. Alam nyo ba, history lesson? Bago nag-1986 revolution, ang mga pagtitipon maliliit lang. Konti dito, konti dyan, mabilis natatapos, gano'n. Pero nilalabas talaga, pinapakita. Magmamarcha sa Menjola, kahit uuwi pagkatapos, basta tuloy-tuloy. Aba, ang nangyari nung namatay si Ninoy, nagkaroon ng galit ang mga taong bayan, nagkaroon ng motivation. So dumami yung mga pagtitipon. Tapos dumami pa rin, dumami ulit at tumuloy-tuloy. Sabi ni Niha, same here, attorney binibul ka na nga ang ibang MIU vlogger. Sabi ni bullshit ko nga ang ibang MIU vlogger. Oo nga. Sabi ni Kenneth, sobra na pinakitang pagkatraitor nila bilang isang Pinoy. Totoo yan. Meron daw po, sabi ni Ma'am Bebs, na pagtitipon sa London. Mabuhay po kayong mga Pilipino dyan sa London. Sabi ni Awi, I feel your anger, attorney. Hanggang ngayon, di ako makakonsentrate sa work. Hawakan nyo yung galit na yan. Hawakan nyo kasi ang panglaban nila sa atin oras. Yun ang gagawin nila, sasabihin nila, ay, hintayin lang natin, huhupa din ang galit ng mga yan. Huwag nyong pabayaan na humupa ang galit. Sabi ni Ma'am Christina, yes, always ready kami dito sa Cagayan de Oro City. Mabuhay po kayong mga taga Cagayan de Oro City. So, sabi ni Libra, nag-motorcade na po dito sa Baguio. Maraming salamat po. Post nyo naman. Sabi ni Jean Kovacs, noong buong mundo nakatutok sa ICC ngayon, if ever something happens to PRD, God forbid, ewan ko na lang. Sabi ni Danioni, yes, attorney, let's go. From Laguna ako. I-post nyo po, kasi dun sa iba, kung makakapunta ako, pupuntahan ko.
Sabi ni Edmond John Montebuan sa Zamboanga City, may candlelighting po. Opo, post niyo lang po ng post. Sabi ni Rodil, huwag tayong bibitiw. Sabi ni Dizon, while nakaupo po pa si BBM, balik na rin na lang natin lahat ng sinasabi niya. Oh, tsaka criticize, wag natin siyang bigyan ng puwang para makapagdahilan pa sa atin. Wag natin siya bibigyan ng pagkakataon na makalusot or magpalusot. Lintik na palusot yan, no choice but to cooperate. Saan ka nakakita ng ganun? This is a sovereign country. Kahit na pumasok pa tayo, kahit miyembro pa tayo ng ICC, para mag-serve ng warrant dito, kailangan pa rin tayong pumayag. At yan ang ginawa ng ating Pangulo. Pumayag siya, lintsyakin na yan. Hindi tayo required in any way, shape or form, using his very own words, we are not required to cooperate. Leche. Sabi ni Shandel, what I feel now is all hatred. Sabi ni Ma'am Sheila, ready kami dito sa Abu Dhabi. Meron kaming ginagawang grupo ng OFWs dito. Ang request ko lang po sa lahat ng mga OFWs, check nyo po muna ang mga batas sa lugar ninyo. Ayoko pong lumabag kayo sa batas dyan. Wala po kaming hangarin na mapahamak kayo in any way. Check nyo po muna. Kaya kung ang participation ninyo ay malilimita lang sa online, then so be it. Hindi po namin gustong mapahamak kayo. Sabi ni Reng Perez, pag may rally po sa Manila, kahit 67 years na ako, pupunta po ako kahit galing pa kami ng Pampanga. Diyos ko, ma'am, ingatan lang po ninyong sarili ninyo. Pero maraming salamat para sa inyong mga dedication at sa ating mga kasamahan dito. Let us motivate each other. Let us support each other. Don't allow divisiveness. Don't allow other people to blame other people. Nagkakamali po tayong lahat. Huwag tayong magpahila dun sa mga negatron dyan. Huwag po tayong magpaaway. Pagka merong umaaway na kapwa DDS, deadmahin nyo na lang. Leave their groups, leave their accounts. Huwag kayong mag-follow sa mga taong humihila sa ating pababa. We do not need enemies from our own ranks. Iwan nyo po yung mga yan. And let us just stick to bringing Tatay home. Sabi ni Ben, kaya nga, inaantay natin, uupo na lang rally na yan. Opo, huwag mag-alala. Like I said, sa ating kasaysayan, nag-uumpisa talaga sa mga maliliit na rally na hiwalay-hiwalay. At aabot yan. We need to gain the momentum. Hindi po rin kasi natin hindi kasi option ang matalo dito. Kailangan manalo tayo. Sabi ni Mother Chill, alam na alam po ni V, he is not following sovereignty, but following his own will. Tagal na naman talaga demolition job, always kay Dutertes and allies, and only mission ni Marcos. Totoo yan. Huwag na natin tatanggapin yung mga kasiraan nila, yung mga panira nila. Huwag natin puntahan yung mga sites or anything na naninira sa mga Duterte. Starve them of attention. Kung gusto niyo silang sagutin niyo sila in your own walls. Take a picture, sagutin in your own walls, and welcome all the DDS dun sa mga walls natin. Dun magkomento. Hayaan mo mamatay sa kakulangan ng pansin yung mga yon. Sabi ni Eric Almodovar, be enraged for the scam our leaders are doing. Sabi ni InterraCare Family President Duterte fought against illegal drugs and drug lords in the Philippines. Now our President Marcos Jr. should be the one as he is allegedly using. Oh my goodness. Ay. Tapos na po yung sa Palolete. Ay, meron pa lang ito. Sabi ni Warren Palolete, sabi ni Pretty Mommy, sabi ni Rupert, mamaya po at 5 p.m. po sa Astro Park, meron sa Angeles City. Sorry. Diyos ko. Para dun sa mga nasa Palo, pakipost naman po kung meron pa. Sabi ni Rupert, sa Astro Park, Angeles City naman, meron din po, pagtitipon po to bring Tatay Digong home. Sabi ni Ma'am Tess, labas na po tayong lahat dahil kung nagawa nila yan kay PRD, mas kaya nila yung gawin sa atin, natanggalan ng karapatan. Can you file the petition para ma-force ang hair follicle drug test ng presidente? We can compel the president to be transparent about his health issues. Yun po, hindi po about drug use. It's about revealing his health conditions. XTYP says 80th birthday ni Tatay Digong, mag-isa lang siya sa malamig and unfamiliar na lugar. Sana tayong mga prayer warriors, tuloy-tuloy ang panalangin. Yes, ma'am. Ang request ko, sabay-sabay po tayo, 6 p.m. araw-araw. Whether may live kami o wala, 6 p.m. po, lahat to pray for the intention of bringing home Tatay Digong. Wala pong, hindi tayo kakayaning hindian sa ating dasal kung ang dami natin at consistent po tayo. Sabi ni Jazz, what is Attorney Claire thinking when stating that PRD will be brought to a Dutch court? Attorney ba talaga yan? I think hindi lang po niya talaga nabasa yung Rome Statute. Hi! Ito, sabi ni Elmer, motorcycle rider motorcade in Cebu this Friday, Saturday, and Sunday in support of Tatay Digong. Mabuhay po kayo. Tonets Espina says,
Ay, na ano ko na yan, nabasa ko na. Dong DeSesto says, if ICC dismisses the case because of violations of Article 59, pwede pa bang iserve uli ang warrant of arrest for the second time kay FPRD when he comes back to the Philippines? Yes, at yan yung purpose ng pag-file ng habeas corpus ng magkakapatid. Sabi ni Booz, paano naman yung ginagawa nila, Tore? Wala bang magkakaso sa kanila o immune din dahil hawak nila ang justice ngayon? Hayop na ginawa nilang trato kay Tatay Digong. Tignan po natin, nananawagan kami sa mga sa mga may personal knowledge diyan. File naman po kayo ng kaso. Sabi ni Estong, gusto ko rin makita kalat ka rin si Tore ng mga galit na tao. Oh. Sabi ni Lahi ni Pedro, ang daming nagsusunog ng picture ni BBM. Galit na talaga mga tao, kaya takot silang mga panya ngayon. Tapat lang. Sabi ni Federico, tuloy ang laban, hindi marunong yung B na yan. Tapos na kami dyan, nailagak na sa himlayan ang ama niya. Pero lumabas tunay na spoiled brat, mistisong adik. Noon yan ay gustong hindi ko na po pwedeng basahin yan. Sabi ni Eric, sige, pagbigyan ka namin presidente na no choice tayo sa weather, pero pati ba naman sa impluensya ng ibang bansa, no choice din tayo. Correct. Max Imus says, walang bibitiw, nasa atin ang momentum, nakikita na ng buong mundo ang katotohanan. Sabi ni Sherlyn, ngayong gabi ang prayer rally ng Hulosulu Tausug Tribe, nasa huli month of Ramadan ang Muslim. Inshallah, tanggapin ang panalangin natin kay FPRD.